Magandang hapon mga kabay. So, ito yung pangalawa ko na estimate ngayon mga kabay. So model pala nito mga kabay, HD 450, 3.8 capacity ng Black & Decker na drill. May hammer siya, may reverse, may variable. So problema nito mga kabay ito. Yan. So sabi ng customer, binuksan niya na daw, ang sira po nito ay yung bearing daw na durog. Ayan. So titingnan natin mga kabay. Pero bago yan, saksak muna natin para malaman natin kung totoo yung sabi ng customer. So gumagana pa po yung armature. So bubuksan natin mga kabay. Hindi pala ito. Titingnan natin. Kung hindi naman po naapektuhan yung shafting ng armature, so yung bearing lang po ang papalitan natin. Pero kung nadama yun mga kabay, pero sa bagay sabi naman niya hininto daw niya. Hininto niya kaagad nung nag-iba yung tunog. So ayan mga kabay, ayun sira nga. So ayan mga kabay, oh. Ayun, sira nga yung yun, sira din po yung bearing housing. Ayun, malaki na po yung butas ng bushing. So papalitan din po ito. Bearing housing, tsaka yung bearing nito mga kabay ay 608. Di ko makita mga kabay. Malabo na mata ko. Sa kulay yung bintana mga kabay. Para makita natin kung anong bearing. Aha. 608 na bearing mga kabay. Yun. So ayan mga kabay, bali 608 po yung bearing na sira. Sara lang natin ito. Ayan. So yung shafting niya mga kabay, okay pa naman siya. Yung spindle gear, tingnan natin. Although may mga tama maliliit mga kabay, pero pwede pa. Ayan. Kaso lang, ang laki na ng palag nung ano niya. Ayan. Nga lang, wala na kasi tayong pyesa nito eh. Hindi ko lang alam kung may available pa. Check lang natin yung carbon mga kabay. So ayan, mahaba pa po yung carbon niya. Tsaka yung armature niya, kintab pa mga kabay. Ayan. So ang estimate ko lang dito mga kabay, para makatipid yung customer, kasi pwede pa naman to kahit medyo may alog siya. Titining pa rin naman yan. Ang estimate lang natin dito ay bearing housing, tsaka yung 608 na bearing. Tapos syempre yung bushing. Ayan. Kasi minsan mga kabay, pag sinabi mong bearing housing, dapat assembly na, kaso lang minsan dumadating wala siyang bushing, kaya sinasama ko siya. Bearing housing at bushing, tapos 608 na bearing ang papalitan natin sa HD 450 na 3.8 capacity na drill ng Black & Decker. Ayan. So yan lang mga kabay. Sasara na natin to. Ayan. Oops, bulitas. Huwag kalimutan yung bulitas mga kabay, dahil hindi na po gagana yung hammer pag yan ay nawala. Ayun, meron pa pala yung dating, yung pinaka-lock ng mga kabay. Ito. Ayan. Mapapansin nyo mga kabay, ayan, may butas po yan. Ayan po. Makikita nyo yung butas na yan mga kabay. Ito. Yan. Kung bakit may ganyan yan, meron po yung spring. Ayan. Para pag sinisilik nyo siya mga kabay, hindi siya iikot, halimbawa umaandar. Ayan, pag nawawala yun mga kabay, pwedeng iikot lang yung selector nyo, kasi wala na po siyang detain yung spring nya. So yun, isasama ko yun mga kabay. So sasara na natin. Ayan. Ayan, saglit lang i-estimate natin. Madali lang po pag mga barina mga kabay, barina grinder, yan mas madali lang po i-estimate.
So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. So yan mga kabay, tapos na. Yun, di lang natin na lagyan ng tatak. So yan mga kabay, nalagyan ko na siya ng tatak para palatandaan na na-repair sa akin. In-estimate ko. Ayan. So pag pinagawa niyan mga kabay, pag halimbawa nasira ulit, malalaman ko na po kung ano yung history ng drill dahil na meron na akong palatandaan. So maraming salamat mga kabay sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po baka naman pwedeng subscribe nyo po tayo aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye bye.